sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya,
ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Merry Christmas po sa inyong lahat mula dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay ng TV Maria. Merry Christmas po. Isang mapagpalang Pasko ng pagsilang sa inyo pong lahat. Bati ng TV Maria. Maraming salamat po at kami po inyong sinamahan sa araw na ito. Sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, isang magandang pamaskong trivia ho sa inyo. Alam ho ba ninyo na ang programa ng Salita ng Diyos, Salita ng Buhay ay ang unang in-house programa ho ng TV Maria. Mga 18 years na ho itong programa na ito. Kaya gano'n na ho katagal ang inyong lingkod sa programang ito. Salamat sa Diyos. Siguro yung mga sumusubaybay lagi nito, siguro nakita nyo na ho ang evolution ni Father Hans. Dating payat pa at higit sa lahat, makapal-kapal pa ito noon. Pero salamat ho. At tayo ay binubuhay pa ng salita ng Diyos. At tamang-tama po yan, ngayong araw ng Pasko ng Pagsilang. Sabi nga ng Ebanghelyo ni San Juan, at ang salita ay nagkatawang tao. Doon ho hango ang programa ng Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. SND kung tawagin ho namin. Dito po sa Ebanghelyong ito. Kaya tamang-tama ho, panahon o Pasko ng Pagsilang, isinilang ang unang, kaya napaka-special sa TV Maria, ng Salita ng Diyos. Mukhang hindi ho ito pwedeng tanggalin, no? Yung ibang programa, kagaya ng programa namin ni Father Roy, siguro pwedeng tanggalin yan, pero not this one. Sapagkat tayo ay nagsimula at magwawakas sa salita ng Diyos. Ika nga, maglalaho ang lahat, kukupas, lilipas ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Why? Because, kaya may Pasko, Emmanuel, God is with us. Kasama natin ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos sa itong taon na ito, 2025. Congratulations po. Inabot ulit natin ang Pasko, di ba? Naku Lord, yung pa lamang po talagang malaking biyaya na, malaking grasya na. Tayo nalulungkot po at tayo nananalangin pa rin para sa mga kapatid ho natin na naging biktima ng napakalulupit na trahedya ho na sinapit ng ating bansa. Nakikiramay pa rin po tayo sa mga nawalan po ng mahal sa buhay at mahal sa buhay. Pero ganun pa man, tuloy po ang ating buhay. Nandyan ang salita ng Diyos na kinakapitan natin. Isinilang ang salita ng Diyos sa mundo. At ano po ba ang dahilan kung bakit may Pasko ng pagsilang? Sapagkat tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga kung meron man tayong tunay na maasahan, napatunayan na natin this year yan lalo na. Sadyang ang hirap umasa. Sa tao, sa bagay, sa posisyon, sa kayamanan, sa mundong ito. Isa lang ang kapitan natin ng ating pag-asa, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang wakas ng
panahon. Pag-asa ang tawag doon. Kaya meron tayong Pasko eh. Sapagkat isinilang ang pag-asa sa mundo. Mula sa matagal ng paghihirap, mula sa matagal ng pagkakasala, mula sa matagal ng pananatili sa kadiliman ng tao, isinilang ang liwanag ni Kristo, ang liwanag ng pag-asa. Kaya nga dapat kung tutuusin, araw-araw Pasko. Totoo naman yun eh. Pero baka sabihin ng iba, Father, baka masyadong magastos kung araw-araw Pasko. Abay, nasa sa atin na yan. Hindi naman talaga natin masusukat ang halaga ng isang regalo. Kaya tanungin natin ano bang natanggap ninyong regalo? Ano po bang regalo ang inaasahan nyo pa? Natuwa ba kayo sa regalong tinanggap ninyo? Kung birthday ninyo, December 25, mukhang may karapatan ho kayo mamili ng regalo. Pero kung hindi naman ho kayo ang may birthday, abay, thank you ay sapat na. Dapat maging sapat na. Pero sa pagtanda ho natin, I hope na natuklasan na ho natin na ang hiwaga at halaga ho talaga ng regalo ay hindi laging masusukat sa presyo, sa brand, at hindi rin masusukat sa taong nagbigay. Niloloko ko nga minsan pag sa trabaho, di ba? Minsan sabihin natin naku, pagbunutan ho ng mga exchange gift, naku, sana si ma'am ang makabunot sa akin, naku, sana si boss ang makabunot sa akin. Wow, umaasa na talagang pag si ma'am at si boss, talagang pangmalakasan ang regalo. Pero hindi ho, sa pagtanda natin, marirealize natin. May mga regalong mura, pero grabe, tuwang-tuwa ka, di ba? At may mga regalong alam mong sa mamahalin binili, pero bakit parang okay lang? Kasi alam niyo po, ang halaga ng regalo ay nandoon sa ligayang dinudulot nito sa iyo. Yung ligayang bigay niya. Wala dun sa posisyon na nagbigay. Wala dun sa presyo ng binigay. Kundi nandun sa joy. Nandun sa kaligayahan na binibigay ng regalo sa iyo. Di ba ho? Naranasan niyo ho yun? Simple, pero grabe tuwang-tuwa ka Kasi magagamit mo No? Binigyan ka ng simpleng regalo, tuwang-tuwa ka. Bakit? Kasi yun ang kailangan mo talaga. Sa bahay, sa kwarto mo, sa table mo. So, the joy that it gives, yun ang tunay na basihan. At mga kapatid, huwag natin kakalimutan yung regalong ibinigay sa atin ng Paskong ito. At yung regalong yan ay hindi pang isang araw lang na kaligayahan. Dahil ang dulot niya ay panghabang buhay na kaligayahan. Ay ang pangwalang hanggang kaligtasan. Kaya ang aming pong dasal dito sa TV Maria, sana tayong lahat ay maging katulad ng programang ito. Maging buhay na salita ng Diyos. Buhayin natin ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng laman ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng kamay, bigyan natin ng boses, bigyan natin ng paningin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging pag-asa natin sa isa't isa. Hayaan niyo pong wakasan ko ang Christmas reflection na ito sa isang hindi makakalimutang karanasan Unang araw ng pagbibigay ko magbibigay ako ng Advent Recollection. Pangalawang araw ko na. Ako'y galing ng Quiapo. Ang aking pong recollection ay sa Makati. Ako, Friday. Grabe ang traffic. First Friday. Kaya no choice ako. Sabi ko kung mag-LRT ako, baka pagdating ko sa Makati, bugbog sarado na ako sa siksikan. Ngayon naman ako magsasakyan taxi o grab ako. Baka isang oras sa sobrang hirap. No choice. Ako, baka magalito ang aking nanay. Ako ay nag-angkas na. Nagmotor na. Alam niyo, yung aking nasakyan ay nakakatuwa. Sabi niya sa akin, naku, doon ho pala kayo pupunta sa mall sa Makati. Doon ho nagtatrabaho ang anak ko. Ay, talaga ho? Doon po ba? Hindi po yung katabi po noon. Kala ko naman ho, doon. Yung pala sa hotel na katabi ng mall, no? Tapos tuwan-tuwa siya habang kami nag-drive siya. Kinukwento niya anak niya. Alam niyo, kagagraduate lang ho ng anak ko. Talagang doon ho siya nagtrabaho. Tapos medyo nagmamadali na ako. Sabay ang sabi niya, pwede ho ba maggasolina muna? Sige po, bilis-bilis lang natin ng konti. Alam niyo po, pagbaba ko doon sa motor, sabi niya, ito po yung anak ko. Pinakita niya sa cellphone. Talagang nakatoga. Ito po yung anak ko po, ito po. Akala ko buong photo album nila, papakita sa akin, no? Alam niyo, proud na proud siya.
Tapos nung papunta na ho kami doon sa Makati, sabi niya dito ko sinusundo at hatid yung aking anak. Dito ko na ho siya aantayin pagkahatid ko po sa inyo. Alam po, tuwang-tuwa ako sa kanyang makita at marinig siya. Kasi makikita nyo yung bang katuparan ng kanyang pag-asa. Sino bang magulang ang hindi umaasang magiging maganda ang buhay ng kanyang anak? Ang Diyos, napapaligaya natin. Kapag araw-araw, unti-unti, tinutupad natin ang inaasahan niya. Ang hindi lang tayo magkaroon ng maginawa, kundi mabuting buhay. That is the best gift that we can give. At least we try to fulfill not only our own plans and dreams, but the greater plan and the greatest dream of God, our salvation. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa biyaya ng buhay na inialay mo para sa amin. Salamat sa Pasko ng iyong pagsilang, sa katuparan ng pangako ng iyong Ama, ang aming kaligtasan. Nawa, Panginoon, katulad mo, hindi lamang kami maging salita ng pag-ibig, salita ng pag-asa, hindi lamang kami maging salita ng kaligayahan at kapayapaan. Higit sa lahat, gawin mong buhay ang pag-ibig, ang pag-asa at kapayapaan sa amin. Gabayan niyo po kami, Panginoon, upang araw-araw subukan, sikapin namin na matupad ang nag-iisang dakilang plano ng Diyos para sa amin, ang kaligtasan. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain, ingatan ng inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po sa inyong lahat.